Prologue. We are here, sir. Humimpil ang itim na limousine ni Rafael Dizon sa harap ng isang malaking restaurant. Sumulip si Ruan at pilit narinig ang mga taong nasa loob at labas ang establishmento. Naningkit ang mga mata niya. Ilang buwan na ang nakakaraan nang unang siyang umapak sa Pilipinas. Subalit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin siyang makita ang pagkakaiba ng mukha ng mga Pilipino. Para kay Rafael, ay magkakapareho ang itsura ng mga ito. Noong bata pa siya, mukha lang ng kanyang ina, na Pilipina, ang kilala niya. But when he was 18, may isa pang mukha ang tumimo sa isip at puso niya. Isang mukha ng kumpiyansa na siyang kaya niyang kilalanin sa gitna ng maraming tao. At sa kabila ng mahabang panahong lumipas, malaki ang tiwala niya na madali niya mararekognisa ang hinahanap niya. Napadiretso ng upo si Rafael at naging alerto na matagpuan ng kanyang mga mata ang mukhang hinahanap niya. She was smiling happily at someone sitting on one of the tables inside the restaurant. Kumabog ang kanyang dibdib at kinailangan pa ng ikiyom ang mga kamao upang kontrolin ang emosyong nais magwala mula sa puso niya. He missed that smiling face as if she's sunshine personified. Ang mainit ang ngiting iyon ang tumunaw sa ulo na nakapalibot sa katauhan ni Rafael noong bata pa lang siya. I can see her, Alem. Nausal niya na hindi tinago ang pangungulila sa kanyang tinig. Sumilip sa kanyang driver/bodyguard/right hand man niya. Yes, sir. After months of searching. More like, after years of waiting. Sagot ng isip niya. Formal ang tinig ni Alem. Subalit alam ni Rafael na masaya ang lalaki para sa kanya. After all, masyado na sila matagal na magkasama. Mas malalim na ang simpleng employee-employer ang kanilang relasyong dalawa. What I had is mutual trust and loyalty. Huminga siya ng malalim. I'm getting off now. Tumango si Alem at mabilis na bumaba ng sasakyan upang umikot patungo sa pinto niya. Binuksan nito iyon at umibis mula sa limousine si Rafael. Diretso ang kanyang tingin sa babaeng nasa loob ng kainan at mukhang wala pa rin kaalam-alam sa kanyang presensya. Taas ang noong pumasok siya sa restaurant at naglakad palapit sa babae. Ilang hakbang na lamang ang layo niya mula rito. Nang sa wakas ay maramdaman nito ang kanyang presensya at lumingon. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ay muntik nang higitin ni Rafael ang dalaga at ikulong sa mga bisig niya. May bumakig sa kanyang lalamunan at ang-init ang kanyang mga mata. He had been waiting for this moment. All this time, he had been searching for her. Ipinangako niya sa sarili na hahanapin ang dalaga at ngayon ay nagkaroon na ng katuparan ng pangakong iyon. Anika, usal ni Rafael sa pangalan nito nang nakatayo na siya sa harapan nito. At last, I found you. Umangat ang kanyang kamay upang haplusin ang mukha nito. Subalit bago pa lumapat ang dulo ng mga daliri niya sa balat ni Anika, ay namilog na ang mga mata ng dalaga at ibinuka ang mga labi upang magsalita. At ang unang pangungusap na inusal nito para sa kanya ay tila bombang sumabog sa mukha ni Rafael. Sino ka? Year 2006. 10 taon pa lamang si Anika nang isama siya ng kanyang ama na si Amando Beredo sa Dubai. Silang dalawa na lamang kasi sa buhay dahil maagang namatay ang kanyang ina. Kaya na matanggap bilang assistant chef sa isang hotel sa Dubai ang kanyang ama. Isinama siya nito roon upang doon manirahan. Kahit nabanyaga para kay Anika ang bansang iyon, ay naging madali para sa kanya makihalubilo sa mga batang kaedad niya. Sa eskwelahan kasi na pinapasukan ni roon, ay marami din namang mga batang Pilipino na ang mga magulang ay nagtatrabaho rin doon. Kaya sa sarili niyang paraan, ay naging masaya siya sa banyagang bansang iyon. 16 na taong gulang siya ng isang araw, ay masayang umuwi sa inuupahan na ng apartment ang kanyang papa. Anika, sabik nitong tawag sa kanya. Ano iyon, papa? Taka niyang tanong. Na mga sadalang iyon ay nag-review siya para sa final exams niya. Pagkatapos kasi ng exams, ay tapos ng summer term. At umpisa na ng 2 buwang bakasyon. Mayroon akong magandang balita para sa'yo. Kanina sa hotel,
Ako ang nagluto ng main course para sa isang super VIP guest. Half Filipino kasi siya kaya ako ang pinaghanda ng kanyang pagkain. Nasarapan siya sa akin niluto at pinatawag pa niya ako para purihin. Napangiti si Anika at nahawa sa kasiyahan ng kanyang ama. That's great, Papa. Alam ko na masaya ka kapag napupuri ang luto mo. Lumapit siya rito at niyakap na mahigpit ang ama. Natatawang gumanti ng yakap ang kanyang papa. Hindi pa yun maganda kong balita para sa'yo, anak. Gulat ako malas yan ng yakap. Mayroon pa? Ano yun? Ngumisi ang kanyang ama. Inimbitahan niya ako sa mansyon niya sa Jumeirah Islands para maging chef doon 2 buwan. Sa bahay daw nila doon kasi magbabakasyon ng anak niya. Habang school break, kailangan nila ng chef. Namilog ang mga mata ni Anika. Jumeirah Islands? Yung lugar na pang sobrang yaman at puro mansyon ang mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng malaking man-made lake. Iyon ngayong taon na binuksan ng mga mayayamang gustong bumili ng property doon. Inimbitahan ka ba talaga doon magtrabaho, Papa? Ilang beses na niyang nakita sa mga society magazine ang tungkol sa Jumeirah Islands. Milyon-milyong dolyar di umano ang halaga ng bawat mansyon doon. Probado rin iyon. At may sariling amenities sa loob, katulad ng shopping malls, supermarket, coffee shops, at kung ano-ano pa. It was a luxury haven for the super rich. Sa iyong lugar na sa larawan lamang posibleng makita ng mga normal na taong kagaya nila. Sabik na tumango ang kanyang ama. At dahil personal akong na-request ng super VIP na iyon sa manager ng hotel, pinayagan nila akong ipahiram ng 2 buwan. At ang pinakamaganda sa lahat, pwede kitang isama. Umawang ang mga labi ni Anika at halos hindi huminga habang nakatitig sa kanyang ama. Talaga? Tumawa ang kanyang ama at ginulo ang kanyang buhok. Kapag mataas ang grades mo sa final exams, talaga. Napatili si Anika at mahigpitan niyakap ang kanyang ama. Gagalingan ko sa finals. Promise, Papa. Akala ko sa panaginip lamang ako makakapunta sa Jumeirah Islands. Pero ngayon, posible na dahil sa best chef ka. Masigla na yung bulalas. Pero hindi tayo pupunta doon para magbakasyon, okay? Trabaho iyon. At gusto kong nasa kusina ka para tumulong at mag-obserba. Hindi ba sinabi mo sa akin na gusto mo rin maging chef? Ngayon pa lang, dapat maging pamilyar ka na sa kusina at sa mga luto ko. Sabi pa ng kanyang ama. Matamis ang ngumiti sa Anika. Alam ko po, huwag kayong mag-alala. Magiging magaling na all-around assistant ako. Gumanti ng ngiti ang kanyang papa at muling ginulo ang kanyang buhok. Kaya lahat ng bagay kinakaya ko. Kasi palagi ko nakikita masayahin mukha ng unika iha ko. Gusto ko palagi ka masaya at nakangiti ng ganyan. Kapag may nagpaiyak sa'yo, lagot sa akin. Natawa si Anika. Huwag kang mag-alaala, Papa. Hindi rin naman ako papayag na may magpaiyak sa akin. Dapat lang. O siya, mag-aral ka na ulit. Magbibihis na ako para makapagluto ng ating kakainin. Okay. Sang-ayon naman ni Anika at bumalik na sa pagre-review. Subalit ilang sandali pa, naglakbay na naman ang isipan niya sa Jumeirah Islands. Napangiti siya sa pagkasabik. Susulitin niya ang 2 buwang pananatili nila roon. After all, malabang maulit muli ang pagkakataong tumira sa lugar na iyon para sa isang commoner na tulad niya. Maliban na lang, kung magustuhan ng anak ng VIP guest na iyon ang luto ng kanyang papa at imbitahan ulit sila sa susunod na taon. Sana mabait ang pagluluto ni Papa doon. Napangiti pa rin ibinalik ni Anika ang buong atensyon sa pag-aaral. Mas makapigil hininga ang kagandahan ng Jumeirah Islands sa personal kaysa sa mga larawan. Pero nasa isip na Anika nang halos lumuwa ang kanyang mga mata pagdating nila ng kanyang ama roon. Mas malaki ang mga mansyon na iba-ibang disenyo. May Islamic na tulad ng sa India. Mayroong European na parang mga palasyo ng unang panahon. At meron ding Mediterranean na malalaki ang mga salaming bintana at malamig sa mga mata. Para mga bahay ng higante sa laki at garbo ang bawat mansyon doon. Ang tubig ng man-made lake na nakapalibot kahit saan tumingin si Anika ay kasing aso ng kalangitan
at kumikinang sa tumatamang sikat ng araw. Marami rin mga berdeng halaman sa bawat hardin ng mga mansyon. Pakiramdam niya, nasa isang tropical paradise siya. Hindi niya alam kung ano ang unang titingnan. Dahil kahit saan siya lumingon, ay maganda ang kanyang nakikita. She felt as if she jumped inside a fairy tale. Ang ganda dito, Papa, bulong ni Anika sa kanyang ama, habang lulan sila na sasakyang magdadala sa kanila. Sa mansyong paglilingkuran nila ng 2 buwan. Ang driver nila ay sa mukhang nakakatakot na Arabo na wala pang 10 beses na nagsasalita mula nang sunduin sila. Talagang maganda dahil hindi basta-basta mga property dito. Lalo na ang mga Dizon na siyang ipagluluto ko. Isa sa pinaka-maimpluwensya at pinakamayamang tao sa mundo ang pamilya Dizon. Sila may-ari ng malaking oil company sa buong Middle East. Ultimo mga bilyonaryo sa Amerika at Europa. Sinisiguro na nasa good side sila ng mga Dizon. Isa pa ang pamilya nila ang kumokontrol sa ekonomiya ng mundo. Royalty ang turing sa kanila dito sa Middle East. Walang basta-basta nakakalapit sa kanilang pamilya. Maswerte lang ako. At agkataong si Abner Dizon ang naipagluto ko. I wonder kung anong klase ng tao ang anak niya. Usa lang kanyang papa. Nakangiti si Amando Beredo, pero napansin ni Anika na mukhang tensyonado ang ama. Sa bagay, kahit nga siya mabilis ang kabog ng dibdib. Lalo na siguro ang kanyang papa na sinakadak na magluto para sa isa sa mga mayamang may-ari ng mansyon doon. Paano kung unreasonable ang magiging amo nila at pahirapan ng kanyang papa? Paano kung isang araw pa lang, paalisin na sila doon dahil hindi nagustuhan ang luto nito? Makakasira yun sa reputasyon ng kanyang ama bilang chef. Huminga na malalim sa Anika at ginagap ang kamay ng kanyang papa. Nginitian niya ito. Tiyak na masasarapan din siya sa luto mo, Aniya. Pinisilang kanyang ama ang kanyang kamay at tumango. Salamat, anak. Lumiko na ang kanilang sinasakyan sa nakabukas sa higanting gate ng isang Mediterranean style mansion, kaya napunta na roon ang kanyang atensyon. Napalunok si Anika sa magkahalong excitement at kaba. Makikilala na kasi nila magiging amo nila. Master Rafael will arrive tomorrow. You can start your duties by then. Sabi ng mayordoma ng Dizon Mansion, na nalaman ni Anika na isa ring Pilipina. Hinatid sila ng may edad na babae sa likod na bahagi ng mansyon, kung saan naroon ang servants' quarters. Binuksan nito ang isang pinto na magiging silid nila ng kanyang ama. May 2 single bed sa magkabilang gilid ng pader. May pinto para sa isang maliit pero magandang banyo at malaking cabinet sa isang bahagi. Katulad ni Master Abner, Master Rafael is strict and difficult to please. Pero kung gagawin ninyo na maayos ang trabaho ninyo, ay wala kayong magiging problema. Just make sure that you don't get in his way kapag andito na siya. He hates it when strangers get near him. Sabi pa ng mayordoma na humarap na sa kanila mag-ama. Yes, ma'am. Sabi pang sabi ni Anika at ang kanyang papa. Ilang sadaling napanitig sa kanila ang may edad na babae bago bahagyang ngumiti. Well, maliban sa mga personal bodyguard ni Master Rafael, halos puro mga Pilipino rin naman ang mga tauhan dito. Kaya hindi naman kayo mahihirapan mag-adjust. Kumibot ang mga labi ni Anika dahil may gusto siyang itanong. Mukhang napansin ng mayordoma dahil umangat ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Yes? Tumikim si Anika at sumulip muna sa kanyang ama bago muling tumingin sa may edad na babae at nagsalita. Kaya ho ba puro mga Pilipino nagtatrabaho dito ay dahil half Filipino si Master Abner? No. Ang dahilan ay dahil kay Madam Rebecca. Master Rafael's mother. Pilipina si Madam Rebecca. At matagal ako nagtatrabaho para sa kanilang pamilya nung dalaga pa lang siya. Na mag-asawa na siya ay sumama na ako para maging tagapag-alaga ni Master Rafael. Dahil madalas silang wala ng kanyang asawa. Ako ang naging in charge sa supervision ng mga tauhan nila sa iba't ibang mansyon at villa ng pamilya Dizon. Mas gusto ko makatrabaho ang mga kapwa ko Pinoy dahil mas kasundo ko sila sa trabaho at ang mga Pinoy ang tinatanggap nila Master Abner na helpers.
Namilog ang mga mata ni Anika. Isa lang ang mansyon na iyon sa mga bahay ng mga Dizon. Kahit naroon na siya mismo, hindi pa rin siya makapaniwala na maganoon talagang klase ng pamilya sa mundo. May tanong pa? Ngumiti si Anika. Last na po. Ano pong pangalan nyo? Mukhang kinabigla yun ng matandang babae, pero nakabawi rin naman kaagad. Kumislap sa amusement ang mga mata nito at bahagyang ngumiti. Yolanda, at ikaw? Anika po. Tumango si Yolanda at pumaling sa kanyang papa. You have a charming daughter, Chef Beredo. Nag-init ang mga mukha ni Anika, lalo na nang proud ngumiti ang kanyang papa. Alam ko ho. Ngumiti ang mayordoma at naglakad na palabas ng silid. Maiwan ko na kayo. Pwede kayo magtungo sa kusina kapag nakapag-ayos na kayo ng gamit. Para tingnan kung tama lang para sa inyo naka-stack doon. Kung may kulang pa, sabihin niyo sa akin para makapagpabili. Nagkatinginan na lamang sina Anika at ang kanyang ama na mawala na ang maedad na babae. Pabuga ng hangin ang ngumiti ang kanyang papa. Parang gusto ko nang tingnan ng kusina. Ako na po ang bahala mag-ayos sa mga gamit natin. Sige na, pumunta ka na sa kusina, papa. Taboy niya sa ama. Ginulo nito muna ang kanyang buhok bago lumabas ang silid. Naiwan si Anika na nakangiti. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang ayusin ang mga gamit nila. Balak niyang matulog na maaga para magising siya na maaga bukas. Sayang naman kasi kung hindi na maiikot ang mansyon habang wala pa ang kanilang amo. Wala naman siyang gagalawin na kahit ano. Gusto lang talaga niyang maikot ang loob. Kaya iyon ang gagawin niya bukas ng umaga habang tulog pa ang lahat.